Purihin ang Panginoon, magandang buntag, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga, sir. Amen, magandang umaga, Brother Melvin. So, pasalamat tayo sa Panginoon kasi nandito na naman tayo sa The Bible Gospel Hour. O nagpasalamat tayo maisangyaw na naman ang salita ng Diyos sa mga tao. Amen. At tayong lahat ay mapanalanginan. Kasi ang paghahayag ng salita ng Diyos ay kahimutan sa Ginoo. Kaya maumana ang tuyo ng Diyos pinaagi sa kanyang anak na si Ginoong Jesucristo. So, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa higayon na makapag sangyaw na tayo ng pulong sa Ginoo o tayong lahat ay mapanalanginan. So, bago tayo sa salita ng Panginoon, siyempre maganda mag-greet tayo. Unang-una, itong ating programa ay appeal na to ang The Bible Gospel Hour na na-organize sa una pa sa Lord Jesus Christ Bible Gospel Church. At tayo ngayon ay nalipat na dito, nabalhin na ta sa online. At nagpapasalamat na nakapadayon ang paghayag ng salita ng Diyos. Sa una, DYTR, pero ngayon, in-upgrade tayo ng Panginoon na naisangyaw ang pulong ng Diyos diha sa online o sa live streaming. So, puri ng Panginoon, ako si Pastor Sergio de Jesus. Ako naman po si Brother Belgium. So, mag-greet tayo ngayon, Okay, bigay ko sa iyo ang panahon, Brother Mel, sa mga greetings natin. Nag-greet ko po yung mga, binabati ko po yung mga kapatiran namin dito sa Bohol. Una po ay, siyempre yung malayo muna, yung po, church sa Ubay. Binabati po namin sila. Sa Gindulman, Hagna, tapos yung sa Lubang, tapos yung Kalapi, dito naman sa Bahi, Albor, at saka Basakdako, at nakalimutan ko pala yung Luway. So mga kapatiran nating mga ati dyan, kamusta kayo? Nawa ay patuloy po tayo na manalig sa Panginoon at patuloy na magpahayag ng kanyang salita sa ibang mga tao. At binabati ko din po yung taga Dawis, sila ni Pastor Chibar, sila po diyan. Kasama po sila ni Kim, si Ember, at saka yung mga nanay nila, at saka mga yung kapatid nila. At ganun din po dito sa Tagbilaran, ini-greet ko po yung mga kasamahan namin dito, sa Dampas, sila ni Christina, sila Ate Roslen, si Nanay Kaling, at ganun din po naman dito sa may bandang Urban Core, malapit dito sa aming simbahan, sila ni pamilya ni Catherine Suelo, binabati po namin sila. Ibigay ko po balik kay Pastor. Oo, salamat Brother Mel, Actually, talagang puri ng Panginoon sa kinabuhi ni Catherine. Nag-graduate siya. Akala ko, ordinaryo lang na pagka-graduate. Magna cum laude. Hallelujah. Salamat tayo sa Panginoon na talagang binibless siya ng ating dakilang Diyos. So, nagpapasalamat tayo kasi sabi nga niya, it's all for the glory of God. Kasi tayo namang lahat talaga, kung wala ang Panginoon, wala naman talaga tayong magagawa, Pero nagpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa iyang patuloy na grasya sa ato ang tanan. So, pray ng Panginoon. So, yung great pod na to, ang mga kaigsunan na to na maaaring naligsan, nalimutan. Yung mga taga-Kalapi okay. So, yung pang taga-Alegria Luway, Salamat sa Panginoon sa kinabuhi nila Ken,
pamilya nila Pastor Joe Mark at ni Sister Cheche, kang Katkat at kay Raiden. So, maayong buntag sa tanan ninyo diha, no? Purihin ng Panginoon at patuloy tayo na nakakapagsangyaw ng salita ng Diyos. So, purihin ng Panginoon. So, pupunta na tayo ngayon. Matapos naman natin ang ating greeting, pero mas maganda na umawit muna tayo para purihin ang ating dakilang Diyos. So, sama-sama natin purihin ang ating Panginoon. Awitin natin yung may balita ka sa kanasuran. Okay? Salamat ta kang Celsa na kasama na siyang mag-aakumpanya sa atin. May balita ta sa kanasuran, alang man sa nakasala. Balitang matuod matamis, kalinaw kahayag, kalinaw kahayag. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag muod tuman, ug ang gingharian ni Jesus ninyo tatamu abot. May balita ta sa kanasuran, ang gamhanang Diyos sa tanan, sa iyang anak nagahatag, sa gugma nagpaila, sa gugma nagpaila. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag muod tuman, ug ang gingharian ni Jesus ninyo tatamu abot. May isangyaw kitang manluluwas, nga nagantos ug namatay, aron sa tanan nga katawhan, mailhan ang matuod, mailhan ang matuod. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag muod tuman, ug ang gingharian ni Jesus ninyo tatamu abot. Amen. So, salamat ta sa ating Panginoong Diyos. Atong basahan karon ang Mateo 5. Ugat mo ang iyon si Brother Neljon sa pagbasa nini. Pag ka mang basa, mag-aampok kita. Okay, Brother Neljon. Sige, babasahin po natin ang Mateo chapter 5 hanggang verse 1 hanggang 48. So sabi po dito sa salita ng Panginoon, ug sa pagkakita niya sa mga panon sa katawhan siya mitungas sa bukid, ug sa nakalingkod siya ang iyang mga tinun-an miduol kaniya, ug kanila mibungat siya sa iyang baba sa pagtudlo nga nag-ingon. Verse 3, bulahan ang mga kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Verse 4, bulahan ang mga nagamasulubon, kay isila pagalipayon. Verse 5, bulahan ang mga maaghok, kay sila magapanunod sa yuta. Verse 6, bulahan ang mga gigutom o giuhaw,
sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Verse 7, bulahan ang mga maluluyon kay magadawat sila kaluoy. 8, bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Verse 9, bulahan ang mga magbubuhat o kadaitan kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. Verse 10, bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. Verse 11, bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao o pagalutoson kamo o pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan batok kaninyo tungod kanako. Verse 12, kinahanglan managmaya ug managkalipay kamo kay dako ang inyong balos didto sa langit kay sa ingon maniini gilutos sa mga tao ang mga propeta nga nahinuna kaninyo. Verse 13, kamo mao ang asin alang sa yuta apan kun ang asin kawad-an sa iyang lami unsaon paman sa pagkabalik niini sa iyang kaparat. Kini dili na gayon magpulos sa bisan unsa kundili angay na lang kining isalibay sa gawas aron tunog-tunugan sa mga tao. Verse 14, kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan, ang syudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod dili gayon may salipdan. Verse 15, ang mga tao dili usab magdagpot og suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan kundili sa ibabaw sa tungtunganan og kini magaiwag kanilang tanan nga anaa sa sulod sa balay. Verse 16, pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o daygon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. Verse 17, ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Verse 18, kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagapsayloon sa kasuguan bisan usa na lang ka pudlit o usa ka tulpok niini hangtod nga ang tanan matuman. Verse 19, tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing yutay niining mga sugo o magapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit apan bisan kinsa nga magatuman og magapanudlo niini kini siya pagaisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. Verse 20, kay sultihan ko kamo nga kon ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa ila sa mga eskriba ug sa mga parisiyo dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Verse 21, kamo nakadungog sa na niini nga gikasulti ngadto sa mga tao sa karaan nga nagaingon ayaw pambuno ug bisan kinsa nga makabuno mahiagom sa hukom. 22, apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsuon mahiagom na sa hukmanan o bisan kinsa nga moingon sa iyang igsuon wangol ka mahiagom sa Sanhedrin o bisan kinsa nga moingon buang ka mahiagom sa impierno nga kalayo. 23, busa kung ikaw magadala sa imong halad ngadto sa halaran ug diha sa mahinumdum ka nga ang imong diay igsuon may gikasuk-an man batok kanimo
24 nan biyay ang imong halad diha sa atubangan sa halaran ug umadto ka og pakiguli una sa imong igsuon ug unya bumalik ka ug ihalad mo ang imong halad. 25 pakighigala dayon sa imong magsusumbong samtang nagakuyog pa kamo sa dalan padulong sa hukmanan kay tingali unya hinuon itugyan ikaw sa imong magsusumbong ngadto sa maghukom ug ang maghukom magatugyan kanimo ngadto sa bantay ug ibanlod ikaw sa bilangguan. 26 sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga dili ka na gayud unya makagwa gikan didto hangtod makabayran mo na ang katapusang sintabo. Verse 27 nakadungog kamo sa giingon ayaw pagpanapaw. 28 apan sultihan ko kamo nga bisan kadtong magatan-aw babae uban sa pagkaibog kaniya nakapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kaugalingon kasing-kasing. 59 busa kung ang imong tuo nga mata mao ang makaingon kanimo sa imong pagka makasasala lugita o isalibay kini kay maayo pa alang kanimo nga nawad-an ka usa ka bahin sa imong lawas kaysa ibanlod ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Verse 30 ug kon ang imong tuo nga kamot mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala putla ug isalibay kini kay maayo pa alang kanimo nga mawad-an kag usa ka bahin sa imong lawas kaysa iadto ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Verse 31 giingon usab bisan kinsa nga mubulag sa iyang asawa kinahanglan iyang hatagan siya usa ka sulat pamatuod sa pakigbulag. 32 apan magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga mubulag sa inyong asawa gawas kun ang hinungdan mao ang pakighilawas nagahimo ka niya nga mananapaw ug ang mga asawa sa usa ka babaeng binulagan nakapanapaw. 33 usab nakadungog na kamo ni ini nga gikasulti ngadto sa mga tao sa karaan nga magaingon ayaw pag binakak sa imong pagpanumpa kundili kinahanglan tumanon mo ang imong gipanumpa ngadto sa Ginoo. 34 apan magaingon ako kaninyo ayaw gayud kamo pagpanumpa bisan pa kung tungod sa langit kay kini mao ang trono sa Dios. 35 bisan pa kung tungod sa yuta kay kini mao ang tungtunganan sa iyang mga tiil. Bisan pa kung tungod sa Jerusalem kay kini mao ang siyudad sa dakong hari. 36 og ayaw pagpanumpa tungod sa imong ulo kay ikaw dili arang makapaputi ni makapaitong sa bisan usa na lang ka lugas nga buhok niini. 37 apan ang inyong isulti himua lamang nga oo o dili kay bisan unsa nga kapin na niini nagagikan sa dautan. 38 kamo nakadungog na nga giingon mata tungod sa mata ug ngipon tungod sa ngipon. 39 apan magaingon ako kaninyo ayaw ninyo pasukli ang taong dautan. Pinunua kung may musagpa kanimo sa tuo mong aping itahan mo kaniya ang pikas usab. 40 ug kun may makiburuka kanimo ug muilog sa imong kamisula ihatag pa usab kaniyang imong pupo.
41. Ug kon may mupugos kanimo sa pagpauban kaniyag usa ka milya, bani siyag duha ka milya. 42. Hatagi ang magpakilimos kanimo ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. 43. Kamo nakadungog na nga giingon, higugma ang imong silingan ug dumti ang imong kaaway. 44. Apan magaingon ako kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo. 45. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga anaa sa langit, kay siya nagapasubang sa iyang adlaw sa ibabaw sa mga dautan ug sa ibabaw sa mga maayo ug nagpadalag ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga dili matarong. 46. Kay kun mauray inyong higugmaon ang nahigugma kaninyo, unsa may balos nga madawat ninyo, dili ba ang mga maniningil sa buwis pagabuhat man sa ingon? 47. Ug kun mauray inyong yukbuan ang inyong mga kaigsuonan, unsa may inyong nahimo nga labaw pa kaysa uban, dili ba ang mga hintil nagabuhat man sa ingon? Busa. 48. Busa kamo kinahanglan maghingpit, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Amen, amen. So, purihin ang Panginoon, no? Manalangin tayo at mga yuta sa Ginoo na ang pagtulunan ng ating Ginoong Jesucristo masabtan gayud nato kay kini napaka-importante sa tagsa-tagsa ka kinabuhi nato. Isip na siyang nagbuhat ka nato ug gusto niya ng atong kinabuhi mahimong madagaya tungod kay kining tanan perpekto para sa ato ang tanan. Amang Diyos, amang balaan, nagapasalamat gayud kami, O Diyos, na gitagaan nimo kami dakong pribilehiyo na kaming tanan matudloan ini ug kami makatuon ini pinaagi sa imong paggiya ng imong balaang espiritu ang magtudlo kanamo, maggiya kanamo ug kaming tanan Ginoo maggiyahan, mapanalanginan. Gama ng Diyos, diyan ko namo na naami mga kalapasan, pasaylo kami, O Diyos. O nagapasalamat gayud kami na pinagi sa dugo ni Ginoong Jesucristo, kaming tanan na hinluan o nahimong angay sa imuang pagkabalaan ng pagkamatarong. Ug kami karon Ginoo, sa imuang gahom Ginoo, makasabot sa imuang pulong ug kami mahimong sudlanan sa imuang bahandian ng pulong. Aron Ginoo, ang among tagsa-tagsa ka kinabuhi mahimong nakahayag para sa mga tao, labi na sa imuang mga kaanakan na naninguhan na ang ilang kinabuhing espirituhanon mulambo, mudako o mahimong mananao madaugon sa tanang panahon. O Diyos, sa gamanan gidayeg ka namo, gisimba ka namo, O Diyos, ug ang tanang himaya ug tungog ginahalad namo diha kanimo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo, paggiya ng inyong Santong Espiritu. Amen. Okay, so purihin ang Panginoon, ihatag nato kang Brother Melvin ng panahon sa mga paghatag o mga pagpaklaro niini o maipasabot ka nato ang iyahang mga pagtulunan. Ano na yun? Salamat, Pastor. So, kini na itabo ni no sa panahon nga dunay mga daghang mga audience ang ginawa ni mga tao sa verse 1 katawhan ginasulti nga katawan means daghan sila, peoples yung katawhan. So ni saka ni siya sa bukid aron makita jud sa tanan ug sila makita nila ug madungog nila ang tingog sa Ginoo. Og mao ni no ang nindot kayo nga
nakita na ako diri kaning giingon ni Jesus Christ sa verse 17 hangtod sa 18 nga ginaingon niya nga nyanhi siya dili sa pagguba sa maong balaod bisan sa mga gihimo sa propeta, ginasulat sa propeta. Nyanhi siya aron sa pagpulpil. Ug mao na iyahang katuyuan. No? Sa matag usa kanato, naa jud siya gusto nga mapulpil sa tuang kinabuhi. O usada ni nga ginasulti gani ani, no, kaning giingon nga gusto sa Ginoo nga bulahan ta. Gusto sa Ginoo nga mabulahan ta, no? Dili sa mga butang, no, nga naa diri sa kalibutan kundi sa mga butang nga panglangit. Kamao na nga ginasulti diri kung kung gaisgot din ni sa una nga mga bulahan, no? Mahitungod ni sa mga bulahan kani may mga tao nga bulahan kani giingon niya diri nga kabus. Unsa man ni nga kabus kanang it means na nagtinguha siya or mao jay iyang gina-acknowledge sa iyang kinabuhi nga magatuo nanginahanglan siya sa pulong sa Ginoo, sa tingog sa Ginoo. Ingon siya diri kabus sa espiritu. Ingon siya diri kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Kaya nga namang gisulti din nga espiritu kay ang importante sa ato ang kalag. Ato ang espiritu atong kalag. Ug mao nay tuyo ni Jesus Christ nganong niani si Jesus Christ diri sa kalibutan aron pagluwas sa mga sa atong kalag. Kita mga sinners. Ug mao na do diri sa verse 4 bulahan ang mga masulubpon kay sila pagalipayon, bulahan ang mga maghop kay sila magapanunod sa yuta. Bulahan verse 6, bulahan ang gigutom o giuhaw sa pagkamataron kay sila pagabusgon. So kung mga tao nga bulahan katong naninguha gyud, no? Naninguha sa pagkamataron. Dili pagkamataron nga pamaagi nato kung dili pamaagi sa Ginoo nga pagkamataron. So tinguhaon nato na kung aron kita mabulahan gayon. Bulahan ang mga maluluyon kay magadawat sila kaluoy. So verse 8, bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. So unsa man ning putli kaning matinud-anon? Putli. So verse 9, bulahan ang magbubuhat sa kadait kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. So bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamataron kay ila ang gingharian sa langit. Ug bulahan kamo nga dili nga panamastamason kamo sa mga tawo o pagalutuson kamo o pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan batok kaninyo tungod kanako. Ngano man ning gisulti niya bulahan sila, no? Sa verse 12 ginasulti diri ngano man dako ang ilahang ganti. Amen. Dako ang ilahang ganti nga madawat sa Ginoo kay ngano man ang tanan nga ginatinguhan nila nakababulahan nila is kabubuton sa Ginoo. Ingon siya dire sa verse 13 mga asin. Kung kaning asin gamit din ni kayo siya. So daghan pamaagi ang asin nga magamit. O ang ginahulagway din ning asin katong mga naghihimong bulahan. O so ingon siya unsa na lang kuno imuhang kaparat kung dili nimo gamiton. So kinahanglan gamiton nato ang kaparat nato nga nagagikan sa Ginoo. Dari pud sa ubos kaning giingon nga kahayag ginalagway po ni sa mga tao nga bulahan. Kaning kahayag usa po ni no kung naakay lampara kuno imo bang taguan dili gyud. O say gamit niya kung imong taguan. Siyempre, kinahanglan nimo ang lampara ay ginabutang jud na sa taas sa una, siyempre sa una kay wala may uso ning sugaan ni sa una, wala pay kuryente, ang ginagamit lampara. So ang lampara ginabutang jud na sa taas aron siya makahatag og kahayag sa mga namuyo sa panimalay. Ug mao po na no, ang ginasulti diri
So mo na ginasulti diri kung nakita na atay kahayag, kahayag ani ang Ginoo man. Ug mudam mo diri sa ato siya maghayag. Kung ato ning ipakita, nga ato ning ipakita sa mga tao unsa may tuyo ani aron ingon sila diri sa last aron daygon kuno nila ang amahan nga naa sa langit. Aron sila muday sa amahan sa langit nga makita nila nga naday tawo nga ginabag-o gyud sa Ginoo. Praise God. So ginabag-o sa Ginoo tungod kay nagatuo siya, nagasalig siya, ug nagatuman siya sa kabubuton sa Ginoo. So mao ni ang ginasulti diri then sunod ani kay katunang mga kuan katong mga about sa law nga ginasulti sa Ginoo nga ingon siya nga ginapulpil nga ginalipon pa niya ang balaod katong sa una kanang okay ra makigbulag dili ka pwede makigbulag sa Ginoo dili jud ka pwede makigbulag ang tinuod ana dili jud pwede makigbulag ang gihusa sa Ginoo walay makabulag gyud kay nahiusa naman na sila sa Ginoo. Depende na lang na sa tao, depende na lang na sa desisyon sa tao kung siya makigbulag. Pero ang baruganan, ang standard sa Ginoo, dili gayud bulagon. So, mao po na ang mga kandiri sunod ni mga kuan ang last diri nga ginasulti diri kaning sa 48, milaktaw na lang nako diretso din dugangan siguro ni pastor kung siya na po ang sunod. Ayun siya din is busa kamo kinahanglan magmahingpit ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit no. So ingon siya now unsaon aron kita mahingpit. Unsaon aron kita mahingpit sama sa atong amahan nga nasa langit. Usa lang ka pamaagi aron kita gayud mahingpit. Ingon gani si Jesus Christ nianhi siya aron sa pagpulpil. Gusto sa Ginoo nga mapulpil na sa ato ang kinabuhi once nga kita atong tuuhan si Jesus Christ, dawaton nato si Jesus Christ sa ato ang kinabuhi. That's the way nga kita mahimong hingpit atubangan sa Ginoo. Dili man ta mahimong hingpit sa atong mga buhat. Kung mahimo lang tang himpit kung kita tuo lang kang Jesus Christ, kinasing-kasing lang na pagtuo, no? Kinasing-kasing lang nga pag-surrender sa kaugalingon, no? O kita mahimong himpit at ubangan sa Ginoo. Ug mao ra po na ako ang ika-share diri basi si pastor na ikadugang pani. Okay. So, pray ng Panginoon, no? Kamatuoran kay kining tanan dili man itudlo ng atong Ginoong Jesucristo kundi mahimo diha sa ato ang kinabuhi. O giingon niya kini para kitang tanan magmadagaya sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kay ang pinakalabing maayo ang gusto ng Dios na maiaguma nato, labing maayo. Kay perpekto man ang atong Diyos at siya ang gamanan, walang imposible sa Kanya. Ang lahat mahimo niya. O nagapasalamat kita tungod kay ang Diyos na gamanan, gipadala niya sa Ginoong Jesucristo at tanging si Jesus lang ang galing sa langit para ipadayag sa atua kung kinsa ang Diyos o kung unsa ang plano sa matag kinabuhi nato. Ug nagapasalamat ta na kini gayon ang eksakto na kamatuoran. Wala na ilain pa. No? Na ang atong Dios ang na nagbuhat kanato ang siya ang nakahibalo sa tanan-tanan eksakto sa matag kinabuhi nato. So, pray ng Panginoon, katulad nga ng sabi ni Brother Meljon, ang gusto ng Diyos na kita magmahingpit. No? O sa kamatuoran, nasabi nga ng ating Panginoon, doon sa mga magtutudlo sa unang panahon, sinabi niya dyan sa versikulo 20, sabi niya ganyan, kung kay sultihan ko kamo, kung ang inyong pagkamatarong, dili mulabaw, sa ila, sa mga eskriba o sa mga pariseo, dili gayon ka mo makasulod sa gingharian sa langit. Para na makita nato dire ang kakulangan ng mga tao
sa maong panahon na. Mauna kung makaingon dyan ita na nga naman ang anak sa Diyos. Kinahanglan ilang sang sa krus. Kasi wala may laing pagi. Kung dili ipadala ng Diyos na gamanan si Ginoong Hesukristo dito sa lupa, wala may makasunod sa ginarihan sa Diyos. Kaya ang lahat ng tao makasasa. Kung purihin ang Panginoon na siya lang ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makasulod sa gingharian sa Dios kundi pinaagi ra gayud kaniya. O mao ang kamatuoran na kitang tanan, ang sabi niya dire na pinaagi na kita mutuo gayud kaniya, sabi ganin niya diyan na ayaw ka mo paghuna-huna ang amianhi ako sa verse 17 aron pagsalikway sa balaod o sa mga propeta. Wala akong manin sa pagsalikway kundi sa pagtuman niini. Kay sapagkat tinuod sultihan ko amo hangtod nga mahanaw ang langit ug ang yuta. Wala gayon bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulbok nga sayloan diha sa balaod hangtod niya ang tanang matuman. Ug walay lain makatuman niya na kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ug mao na siya ra gayud ang paagi. Sa unsang paagi na kita makasulod sa gingharian sa Dios. Pinagi ra gayud sa pagtuo. Kay kung kitang tanan mutuo kang Ginoong Hesukristo, siya man ang muliho kanato. Dili kita kundi si Ginoong Hesukristo unang-una ang himo niya na hinluan ang atong tanang sala pinaagi sa iyang dugo. Ug ikaduha ana natagaan ta niya ng balang espiritu aron ang Dios mismo puyo kanato, mugahom kanato aron kining tanan kanang pagtulunan mahitungod sa kasuko, pagtulunan mahitungod sa pagpanapaw, pagtulunan mahitungod sa pagkibulag, pagtulunan mahitungod sa panumpa, pagtulunan mahitungod sa panimalos, gugma alang sa kaaway, mabuhat nato. Amen. Kay kung wala siya sa atong kinabuhi, di man jud nato mabuhat. Pero nagapasalamat ta sa grasya ug kaluoy ng Dios. Kining tanan mahimo nato. Ug nagapasalamat kita na kinigayod ang grasya ng Dios. Ibig ipasabot niyan, dili gikan sa atoa, kundi gigasahan ta ng Dios. Na ang Dios nagamanan ang naglihok kanato aron kitang tanan makabaton sa tinuod na gawi asal para kita mamatarong o mabalaan. Purihin ang Panginoon na maong gayon ang tuyo niya na nagtudlo siya niini. Kini ang pinakataas na pagtulunan. Gani, kining pagtulunan ng atong Ginoo, maaaring sa maong panahon na, mga 2 araw siyang nagtudlo niini. Ug nagapasalamat ta na kini karon na i-summarize pa nato. Pero ayaw ra kabalaka, mga mahal kong mga igsuon. Kung kita mutuo sa ato ang Ginoong Hesukristo, ang maong pagtulunan, maselyuhan ng Dios sa atong kasing-kasing huna-huna o kanunay natong mahinumduman. Pinaagi sa iyang balang espiritu o kita sa ato ang tagsa-tagsa kinabuhi. Basig makaingon mo, pero naman bagaa ng Biblia ha. No, sa na to masabta ng tanan ayaw mo kabalaka kay kining tanan nagiusa kini aron kita hulmahon. No, hulmahon sa dagway ng atong Ginoong Hesukristo na siya ang halugway ng Dios, nagipadala siya gikan sa langit aron mahisama ta samahan. Ug nagapasalamat ta na mabuhat na gayon pinaagi na kita nituo sa Ginoo. Karon pa lang panahon na. Kung nituo ta ug kita nagtugya nagpailalom sa gahom ng Dios, siya na gayon ang naghari kanato. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, di ba? Napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi niya gano'n na Ama namo, no, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
masunod ang imuhang pagbuot dire sa yuta para na nanaa sa langit. O mao ang mahitabo na pinaagi na kita nituo o nidawat kang Ginoong Jesucristo, pinaagi sa iyang dugo, kita gihinduan o gitagaan ang bagong kinabuhi. Kung nagapasalamat gayon ka sa gahom ng Diyos na naglihok ka nato karon, siya na ang nagahimo niini mahitungod sa mga kasuko, panapaw, pakidulag, yung mga panupa, panimalos, labi na kaning gugma alang sa mga kaaway. Pinakalisod din po aton. Dili gayon nato mabuhat ni. Pero tungod na siya ang nato, mahimo gayon nato. Pero ng Panginoon, nakini ang gasa ng Diyos kanato. Nakitang tanan, siya ang nigahom, nilihok, aron kitang tanan makabaton sa kadagaya sa kinabuhi na ang nagbuhat ka nato kasi kitang tanan naman gibuhat uyon gayon sa iyang dagway, mahimo ta maibalik yung atong pagkadautan mabag-o, no, na bisan kinsa na kang Kristo siya bag-o ng gibuhat. Ug kitang tanan ang Dios na ang nagahari ka nato hangtod nakita musulod na dito sa iyang gingharian ug kitang tanan dili na gayud makasa tungod kay gihimpit naman ta na wala na kining lawas na makasasa. So purihin ang Panginoon. Kaya lang, wala na tayo itong oras, baka naapay kadugang si Brother Meljon. Brother Meljon, kasi naka-imbitasyon sa mga kaigsuunan nato. No? So ginawag na ako no ang tanan nga padayon mo nga mo subaybay ning programa no? Bible Gospel Hour. Aron i-share nato aron makadungog ang uban sa pulong sa Ginoo. Maoras siguro ko. Okay, so purihin ang Panginoon. Salamat. So muli giawhag ka namo, kamong tanan namo, no? Na ang iyahang pulong ato ng tutukan basahon kay mauna ang pagkaon ng atong kalag. Okay? Kini mga pagkaon dili nato mapalit sa grocery. Ug walay makabusog ka nato niining kalibutan na kung dili ang pulong ragayon ng Dios. Kay kitang tanan na ay kinahanglan na busugon ug mao ang atong pagkataon ang atong kalag. So salamat sa atong buong Dios. Ako si Pastor Sirio de Jesus. Ako di ay si Brother Meljon Makalam. And God bless us.